Mga kabuknoy, meron tayo gagawin dito na XRM 125 i-convert ng disc brake. So mga kabuknoy, share ko sa inyo mga kabuknoy kung paano mag-disc brake mga ganitong problema sa XRM 125. So si boss pala may dala na pala na Realis, mayroon na sa caliper set, ayan. So may flange hub na, mayroong disc brake na. So tornilyo lang ang wala si boss na baon. So mga kabuknoy, share ko sa inyo yung pag-disc brake ng XRM 125 na hindi sinasama dito sa kanyang isang kabitan ng disc, ayan. So karamihan kasi na napaparepair sa akin yung pinababago, sinasama dito yung isang bolt papunta doon sa hub. So ngayon mga kabuknoy, sa atin ihiwalay natin para once na magtanggal tayo, hindi nagbabago yung align ng ating disc brake. Ayan. Yun, so babaklas ko muna mga kabuknoy itong hub na XRM. So share ko sa inyo mga kabuknoy yung pag-convert ng disc brake ng XRM 125. So ayan. Yan yung dala ni boss sa kanyang XRM. So yan guys, yung gamit pala ni boss na flange hub, yung pang SYM, ayan o. Kung napapansin mga kabuknoy, ito yung gamit ni boss. Hindi na pala original na pang XRM yung gamit niya na flange. Ayan o. SYM. So ang gagawin natin mga kabuknoy, babawasan pa natin itong ating flange hub na pang convert ng disc brake. Ayan, hindi nyo papasok yan o. Ayan o, sasabit. So ang gagawin natin, turnuhin natin dito, lakayan natin yung butas para pumasok dito sa ating guide ng bearing at saka itong bandang ilalim guys. So yun, turnuhin ko muna mga kabuknoy para pumasok siya, maging swabe. So yan guys, nakasalang na yung ating flange hub. So bawasan muna natin to ng 1mm kasi para pumasok dito sa ating hub ng pang SYM. So para nakaguide siya mga kabuknoy, para mas matibay yung nakaguide siya dito sa may hub na yan. Ayan o. Yun, so bawasan muna kabuknoy yung itong loob. Yan. Yan guys, nabawasan na natin. So ipapasok na natin dun sa kanyang hub. Yan guys, so dito na ipapasok na yun sa kanyang hub. So yan guys, ito na yung nabawas natin. So ipasok natin dito para nakaguide siya doon sa kanyang hub. Ayan. So saka natin bubutasan dito mga kabuknoy. So ang ginagawa ko mga kabuknoy, dito ako nagbubutas, ayan, para doon sa ating hub, para nakakunik din sa butas na yun. So dito yung magbubutas mga kabuknoy sa so, bandang guide. Ayan. Sige, thank you ya. Ayan, butasan muna natin ng 4 yan mga kabuknoy bago natin ipasok dun. So yan guys, ito na yung natin yung ating flange hub. Nabutasan ko na yung mga kabuknoy. So dito yung nagbutas ng guide na yan kasi yung tatagos natin dito sa kanyang hub. So dito tayo yung magkukontra ng nuts sa may bandang loob. So yan mga kabuknoy. So lagyan mo natin yung mga puli para makita nyo yung yung ginawa kong convert sa kanyang disc brake. Ayan. Guys, nakasalang na natin yung hub. So nasalpak ko na pala yung flange hub mga kabuknoy. So ito na yung ginawa ko dun sa ating tornilyo dun sa flange hub niya at saka hub. Pinagsama ko na. Ayan o. So yan guys, yun na yung tornilyo natin. Hindi natin sinama dito mga kabuknoy. Kaya hiniwalay natin, bali dito nilagay. So ang gagawin mga kabuknoy, turnuhin natin yan yung stopper ng bearing. Once na magpalit tayo mga kabuknoy ng bearing, hindi na tayo magbabakalas yung flange hub. Ayan, so yung iba kasi hindi na tinatanggal yung stopper na yun. So ang gagawin natin mga kabuknoy, tanggalin yung stopper ng flange hub na yan para pang palit tayo ng bearing sa hub, hindi nakakalasin itong ating ginawang conversion ng disc brake. So kalasin ko muna mga kabuknoy, tsaka repisin natin yung inupo ng plate para sintro at sa wala lang sa giwang. So ayan, turnuhin ko muna mga kabuknoy para matanggal natin yung stopper na yun, yung flange hub na yun mga kabuknoy. Yan guys, yung turno natin yung inupuan ng disc brake, yung plate para pantay mga kabuknoy yung sa inupuan ng plate. Ayan o. So yung karamihan kay mga kabuknoy, hindi na rin repeat yung inupuan ng plate. Kaya napapansin nyo may giwang yung disc once na manakbo. So
sa ating mga kabuknoy, lalagyan natin, nire-retest natin para sure na pantay yung ano, ikot ng display. So mga kabuknoy, ito na yun, tinurno natin. Ayan o, kung papansin mga kabuknoy. So tinurno natin mga kabuknoy yung inupo ng display. Ayan o. So pati yung stopper ng bearing, tinurno na rin natin. Once na magpalit tayo yung bearing dun sa ating hub, hindi tayo magkakalas na ang plan sa mga kabuknoy. So ito na yung kinabit natin na tornilyo na 4. Ayan. Yun. So kabitan natin mga kabuknoy na plate para may kalapak na din sa kanyang XRM. Kasi nakabit na yung plate. So ayan o. So alin type na yung ginamit natin mga kabuknoy. So sarpak na dun sa kanyang XRM. So yan guys, so nakabit na natin yung ating bracket sa ating master mga kabuknoy. Ayan o. So dito nag-building tayo mga kabuknoy sa master na yan. Yeah, so dito natin binalik yung kinabit ng ating master. So dito sa may kanyang putris. Yan sa mga kabuknoy. So kabit na natin to. Yan, dito tayo ng bracket sa may bandang chin pedal nya. Yun ang pahaba na tayo. So dito natin tinap. Yan. So ito na yung ating caliper mga kabuknoy. So kabit na natin to para ma-check natin mga kabuknoy kung good simple na natin. Yan. Yan. Yan, hawit yan. 17. Yan guys. So ito na yung list natin. Ito na yung list natin. So kabit na natin yung ating ano, bracket sa ating master. Tornilyo. Kuha natin ng disc. Convert XRM 125 disc brake. Yan, pinakabit na ni Dags yung, ano, yung nut. So ito na yung bracket natin mga kabuknoy para din sa ating caliper. Ayan o. So ikabit na rin natin ito mga kabuknoy. 40. Grabe yung motor eh. So yan guys, bali papatry natin mga kabuknoy yung ating brake na kinonvert sa XRM 125. Yan si Dags, bahala na si Dags mag-try. Ano gol? Okay na gol? Okay na. Road test, umuulan. May bagyo na. Motherfucker, you got all right now.